Hindi nawawala ng pag-asa ang mga otoridad na mahahanap ang 16 pang individual na posibleng na-trap sa gumuhong gusali sa Pampanga. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, bumuo sila ng fact-finding team para imbestigahan kung may criminal negligence o kapabayaan sa insidente. Yan ang tinutukan ni Patrick Gupo. Patuloy ang search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga sa pag-asang may buhay pa sa mga biktimang natabunan. Ayon sa Office of Civil Defense sa Region 3, umabot sa 47 individuals ang apektado ng insidente. Sa bilang na ito, 27 na ang na-rescue, 16 pang naiulat na missing o posibleng na-trap sa loob ng gusali, habang 4 naman ang kumpirmadong nasawi, bagamat patuloy pa rin ang validation ng casualties. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, tulong-tulong ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagresponde sa insidente. Full report ng BFP, LGU at PNP tungkol sa nangyari. Ayon pa kay Remulla, hindi pa pwedeng magturo ng mga may sala o pananagutan hanggat hindi natatapos ang masusing investigasyon. No one is qualified yet to give a fault finding report. We are after the facts. Okay, we will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed. Okay, so wala pang may kasalanan yan until we find the proper people who are qualified to assess. Samantala, pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang investigasyon sa pagguho ng gusali. Aalamin ng CIDG kung may naganap na criminal negligence kaugnay sa insidente. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site. Nananawagan naman si Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II sa kontraktor at may-ari ng proyekto na humarap at makipagtulungan sa mga autoridad. Giit ng alkalde, kung may negligence na nagdulot ng trahedya, dapat managot ang mga responsable. Iniutos din ng lokal na pamahalaan ang pagbuo ng isang composite team na binubuo ng mga private engineer, lawyer at iba pang mga eksperto para sa hiwalay na investigasyon. Tumutulong na rin ang Philippine Coast Guard sa operasyon sa pamamagitan ng 6 na canine rescue teams na binubuo ng mga Coast Guard working dogs at SAR personnel. Tuloy-tuloy rin ang crane operations para sa search, rescue, retrieval, clearing and management of the dead and missing persons. Ayon sa mga otoridad, kaya pa pangasiwaan ng mga lokal na ahensya at ng RDRMC Region 3 ang sitwasyon at sa ngayon ay hindi pa kailangan ng foreign assistance. Patrick Gupo, IBC News.